Nandito na nga sa akin yun guys, yung 2,000 pesos na iPhone na pwede nyo mabili ngayong 2024. Hindi pala, itel pala. Di ko akalain. This is the itel A50C. Kita nyo ba yan? Yung picture na yan, iPhone 15, di ba? iPhone 13, iPhone 14. What? Basta iPhone. Pero guys, worth it nga ba talagang bilhin etong phone na to? O baka naman, nagsasayang lang kayo ng pera? Well, it's not so much. Dahil nga 2K plus lang siya. But still, sayang pa rin yun kung hindi natin mapapakinabangan. So today, i-unbox and magkakaroon tayo ng full review nito para malaman nyo naman kung worth it nga ba talaga siya. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JTin TV. Ngayon, kung makikita nyo naman dito, napakaganda ng kanyang box. Meron tayong up to 4GB of RAM plus 32GB of storage. Medyo maliit yon. 6.6 inch daw and dynamic bar. Pero guys, mas na-excite na ako dito sa loob niya. Kaya naman, buksan na natin. Ooh. So, ang unang bubungad sa atin dito is yung mismong smartphone. Ayan. And after that, meron tayong paperwork dito. Sa baba naman, meron tayong jelly case na meron pang MagSafe kuno. Pero wala talaga yan. Design lang. And after that, andito yung kanyang Type-C cable. At saka yung kanyang 10 watts na napakaliit na charging adapter. Lastly, nakalagay dito sa kanyang ibaba yung kanyang SIM ejector pin. So, yun lang. Sa kanyang presyong 2K guys, acceptable na to dahil nga meron pa siyang case dito. So, no need to buy na. Pang iPhone pa yung design, di ba? Grabe na talaga to sa itel. Hindi na mapigilan. Sino pa bang pipigil dito kay itel pagdating sa kanyang design? So, kapag eto yung iPhone 15, ganito naman yung itsura ng itel A50C. Diba? iPhone na iPhone. Pero, merong trick dito guys. As you can see dito sa kanyang likuran, akala natin dalawang camera. But, yung nasa gitna na bilog guys, ay hindi po camera. This is the fingerprint scanner of this phone. O, diba? Medyo natawa ako dito ng una. Pero, you know, ganito naman kasi talaga yung mga fingerprint scanner noon. And hindi sila nakalagay sa side. But yes, iPhone sa likod, iPhone din siya sa harap, which is pag-uusapan natin mamaya. Pagdating dito sa kanyang build quality guys, etong phone ito ay merong plastic back, plastic frame, and glass front. Dito sa ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa kanyang left side nakalagay yung kanyang SIM card tray na pwede tayo maglagay ng 2 SIM card plus 1 SD card. Which is kailangan mo talagang maglagay ng SD card dito guys, since etong phone ito ay meron lamang 2GB of RAM plus 32GB of storage. So medyo na-sad ako dun. Meron pa palang naglalagay ng 32GB ngayong 2024. But yes, naalala ko ulit yung kanyang presyo na 2K plus lang. So, accepted. Baka merong mga tao dyan, hindi talaga gumagamit ng mga storage. Hindi talaga nagda-download. So, yun siguro yung target market itong phone na to. But yes, overall, pagdating dito sa kanyang design guys, napakaganda naman nitong phone na to, especially for its price. Napaka-smooth ng kanyang pagkaka-matte finish dito. And hindi nakikita or dumidikit yung ating mga fingerprints and smudges. So, at the end of the day, ang linis nitong itel A50C. Meron ka pa iba't ibang choices dito actually. But yes, eto yung napili ko since eto yung in-order ko. Obvious naman, di ba? Now, dito naman sa kanyang display, guys, eto ay meron ng 6.6 inch IPS LCD display with 540p pagdating sa kanyang resolution. 540p. Mas mababa pa yon sa 720p guys kung hindi nyo alam. But yes, as I'm using this right now, hindi ko talaga na-notice. Akala ko 720p siya. Medyo mabilis na rin yung ating pag-scroll dito even though wala siyang high refresh rate. And para sa akin, sa kanyang presyong 2K, acceptable na etong phone ito. Tapos, yung kinagandahan talaga dito guys is kung iPhone yung kanyang likod, iPhone din yung kanyang harap. O, di ba? Ang lakas maka-iPhone. Well, lumalabas lang yan kapag nag-face unlock kayo. Pero kapag ginagamit nyo na siya guys, ay ganito po yung kanyang display. Teardrop notch lang po siya. And so far, okay naman yung aking naging experience with this phone kung pagbabasihan lang talaga natin yung kanyang presyo. But guys, konting ipon, konting dagdag na lang, pwede na tayong pumili ng mas maganda, which is yung mga 3K pataas like Realme Note 50, Vivo Y03. Marami pa tayong mga option guys kapag dadagdagan natin yung budget. Pero sa kanyang 2K plus, eto lang talaga. Okay na to. Kapag 2K lang yung maximum na pwede nyong magagastos. Sa panonood ng mga videos like sa YouTube, Facebook, okay naman na yung nakikita kong resolution and brightness from this item
ITEL A50C. Wala nang masabi dito guys. Sana lang talaga dagdagan nyo ng konti para mas maganda yung makukuha nyong smartphone when it comes to its display. Now, dito naman tayo sa kanyang performance. So guys, eto ay merong Unisoc T603 with octa-core CPU. And so far, okay naman yung performance nitong phone to para sa akin. Especially dahil nga 2K lang siya guys. Napakamura lang naman na kanyang presyo. Kung mahal to guys, kung 10K to, binato ko na to. And kapag Mobile Legends lang naman talaga yung laruin nyo, like one game lang and yun na yun, Mobile Legends, pwede naman siya with this phone. Makakapaglaro ka na dito actually. Smooth kapag maganda yung inyong signal, pero syempre, huwag tayo mag-expect ng napaka-smooth. Parang imposible naman nata yun for this price and for its processor. Hindi po yan ma-achieve itong processor nito. Pero yung Unisoc T606, mas maganda na po yun, and yung Unisoc T612, mas malupit na yun kesa dito sa T603 na nandito kay ITEL A50C. Probably, yung gagawin lang dito is text, tawag, social media ng konti. Okay na. Etong si ITEL A50C. Kapag ireregalo mo to sa mama mo or papa mo, well, wala ka ng problema dito. Happy na sila kapag matatanggap nila etong phone na to. Recommended ko na to para sa mga gustong gawin yon. And dagdagan nyo na lang ng SD card. Mas makakatulong yon. Pag-usapan naman natin yung battery nitong phone na to. So, eto guys ay merong 4,000 mAh battery and 10 watts na charging. So, yung 4,000 is hindi siya masyadong makunat compared sa mga 5,000 mAh battery. Pero guys, dahil nga meron lamang siyang 540p na type of resolution sa kanyang display, mas malaki talaga yung masasave mo na battery kapag mas low yung resolution. So, pagdating dito guys kay ITEL A50C, halos magka-same lang silang malowbat ng mga phone na merong 5,000 mAh battery. So, napaka-unexpected, but yes, makunat pa rin yung 4,000 mAh battery na nandito kay ITEL A50C. Pagdating naman sa kanyang charging, 10 watts lang po siya, pero pagdating sa aking testing dito guys, around 2 hours and 40 minutes lang po siya. Hindi katulad ng mga 10 watts sa 5,000 mAh battery na 3 hours pataas. So para sa akin, okay naman yung charging time na makukuha mo dito kay ITEL A50C. Overall, pagdating sa kanyang battery guys, makunat talaga siya and hindi rin masyadong matagal i-charge. Ngayon, dito naman sa kanyang camera guys, etong photo to ay meron ng 8MP main camera dito sa kanyang likod and 5MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. And as expected, hindi po masyadong maganda yung kanyang mga result dito, pero acceptable na for its price. Medyo blurry, matagal mag-focus, pero kapag napaghandaan mo talaga yung picture nyo and napaka-stable na inyong mga kamay, tapos meron pang magandang lighting, well, definitely makakakuha ka naman ng maganda o di ka naman acceptable na larawan gamit etong si ITEL A50C. Pero again guys, don't expect too much. Napakamura lang naman itong phone na to and hindi nila sinasabing pang camera talaga siya, even though meron siyang iPhone look. Pagdating sa kanyang camera, okay lang. Sabihin na lang natin okay lang for its price. Pero mas gugustuhin ko pa na magdagdag na lang kayo ng konti para mas maganda talaga yung camera na makukuha ninyo. And overall then, ay mas maganda talagang smartphone yung mabibili ninyo. So far guys, overall, mapa-picture or video ay hindi ko talaga nagustuhan yung makuha itong ITEL A50C. Malalaman talaga ng mga kakilala mo na napakamura lang ng smartphone mo kapag nakita nyo na yung mga picture or videos na galing dito kay ITEL A50C. So in short, mabibisto ka rin. Kaya naman, huwag mo na lang sabihin meron kang iPhone. Ganun lang yun, di ba? Overall, dito kay ITEL A50C, nung una, ayaw ko talaga siya. Napakababa ng storage, baba ng specs. But since ginamit ko naman siya and na-realize ko na mura lang naman. Kaya naman guys, kapag eto lang talaga yung pinaka-max na pwede nyong mabili, like 2K plus lang talaga. Ayaw nyo na ng 3K, tapos yung pagbibigyan nyo, hindi naman mag-gaming, well, definitely, mararecommend ko na itong si ITEL A50C as a basic smartphone. Kapag gusto nyo naman yung pang-gaming na, pang-camera pa, maganda pa yung display, maganda pa yung design, well, mag-ipon ka muna. Dahil nga sa 2K guys, worth it naman na etong si ITEL A50C. Ito ay sakto lang for its price na 2K plus, whether we like it or not. Ganun lang yun. Kapag merong napaka-amazing na specs, magpasalamat tayo. Pero kapag sakto lang, wag nating sabihing overpriced. Simple, di ba? So, that's it for this video. I'm JP and this is JDN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!